At may ibang storya pa about Bini. Para pag-usapan po yan at iba pang showbiz updates. Ihahatid sa atin yan ng ating entertainment producer, ang ating Tito Von Billionario in the flesh. Tito Von, welcome again. Of course. Welcome mga kapatid. Hi mga kapatid. And of course, hi Pauline and Lord. Happy Thursday sa ating mga kapatid. At tama, no, pinag-uusapan na natin yung Bini. Siyempre, mangyayari na nga ang first ever major concert ng Bini bukas, no, sa New Frontier Theater, dyan nga sa Araneta City sa Cubao. At ito nga, no, Lord, supposedly, ano lang to, isang araw lang to. Pero dahil sold out at due to insistent public demand, nadagdagan ito ng 2 araw. So simula bukas hanggang sa linggo, magkakaroon nga ng concert itong Bini. At lahat ng yun sold out. Wow. sa New Frontier Theater. At talaga namang nung in-announce pa lang yung pag-o-open ng ticket selling para nga dun sa second night at dun sa third night, grabe, parang wala pa yatang 24 oras. Wow. Sold out na. Kaya naman patunay yan ng success at kasikatan talaga ng Bini. And of course, speaking of Bini, nag-open na rin muli, temporarily nga, yung ABS-CBN store dyan nga sa may sa Quezon City. Bakit? Para magbenta ng mga Bini merchandise. Oo nga. At kanina Sa ground floor. Correct. Ang haba na nung pila ng mga Bloom, yun nga yung tinatawag na fandom ng Bini para makapurchase ng iba't ibang Bini merchandise. Mga notebook, pictures, etc. Diba? Yan yung mga mabibili ng Bloom. Ewan ko may mabili pa sila ngayon Oo kasi nga. baka nagkakaubusan na rin dahil parang umaga pa lang, hindi pa nagbubukas yung mismong store. Nakapila na dyan yung mga Bloom. Siyempre, ito, ito pinapakita nga natin ngayon sa video. Sunod-sunod din yung mga naging endorsement nga ng Bini since talagang umariba ng bonggang-bongga yung kanilang career. Different brands are really getting them, mapa-fast food man, mapa-beauty, etc. Talaga namang tama ka dyan, Pauline and Lloyd. Deserve nila yan dahil dumaan talaga sila sa rigorous training nung pandemic. Nakakatuwa dito, Lloyd and Pauline, nakita natin yung pagsisimula talaga ng career nitong Bini. Nung nilaunch yun sila, Zoom pa noon. Lloyd and Pauline. Nagpa-perform sila sa Zoom. Nilaunch sila, tapos kaming mga press, via Zoom pa. Parang nasa isang lugar sila, tapos yung interview sa kanila, Zoom. Tapos pinakita nga yung mga training nila na naka-in-house sila dun sa dating PBB house, etc. Then train sila ng mga ng iba't ibang disciplines sa singing, acting, hosting, etc. At talaga namang they are reaping what they they planted, what they sow. Pero, correct. Tito Bon, naalala ko noon parang sidelight lang ang Bini kasi ang bida noon yung BGYO. Yes, sabay na ni-launch ng Star Magic ng management nila yung BGYO at saka itong Bini. Pero syempre yung BGYO, boys, mga gwapo, etc. Umariba rin talaga ng bonggang-bongga nung career nila. And itong Bini, hindi naman sila naiwan, pero medyo steady until ito nga, linabas yung bonggang-bonggang song nilang Pantropiko na nagkaroon muna ng dance challenge sa TikTok, nasundan, etc. Kaya naman, umariba yung career nila. Nung nilabas na rin nila yung EP nila, yung Tala-Arawan. Sunod-sunod na dyan, yung Pantropiko, yung Salamin, etc. Then, after nun, inungkat na ng mga fans yung mga dati nilang kanta na sobrang ganda rin naman talaga. Yung Wag Muna Tayong Umuwi. Meron silang coconut song. May version na The Coconut. Ryan Cayabyab. Oo, may sariling version sila. Yan yung mga unang single nila a few years back. Wag Muna Tayong Umuwi, Carrera, etc. Kaya naman deserve ng mga batang to. Saka mababait sila. Talaga. Humble sila. Oo. So, manunood ka Pauline and bukas, Lloyd. Tito Von. Titignan natin kung mabibigyan tayo ng oras. Mukhang mako-cover naman natin ng mga Bini. Kasi pansin mo yung mga major performances sila. Atras tayo okay. Yung sa Pride event last week, na-cancel. Well, hindi nakasalanan pero sa ulan. Pero the one before that, Independence Day celebration, Tito Von, naalala mo? Correct, na nagwala They rin had talaga to yung cancel. Kasi parang
talagang sasabog na rin yung QC circle. Mga bandang 8 at yun nga, maraming mga kapatid tayo, no, members ng LGBTQIA community na hindi lang sila yung nandun. Kalahati din nun ay mga malabang nandun para manood. Correct. Siguro. Dahil parang, yun nga yung reklamo ng mga kapatid natin sa community, no, na parang majority daw yata na nandoon sa loob ng Quezon City, ng Quezon Memorial Circle, hindi talaga para sa Pride March at parade, kundi dahil bloom o fans ng Bini. Pero ito naman maganda dyan, Lloyd, nagkaroon ng Bini Run nung Sunday. It was a paid event. Ang organized. Talaga? Maayos yung naging Bini Run nung Sunday. Aba, Martin. Okay. At yung isang binanggit natin na parang brother BGYO, group. sibling group. Kasi alam natin na may isa pa na sabihin natin na parang hindi mga direct competitors pero major ano rin. Ang Bini ba may parang gano'n na pwedeng ipantapat sa kanila? Parang so Parang far wala. Ito based lang to sa mga fans and netizens na nagko-comment din sa social media. The top 3 P-pop groups ngayon are SB19, Bini, and yung Alamat. Sila kasi yung nakaka-million na yung hits sa Spotify and different social media platforms and streaming applications. So, syempre fans yung mga nagsabi niyan. Of course, SB19, they are dubbed as the P-pop kings. Ito ang Bini, the nation's girl group, and then sumusunod na nga itong Alamat ng Viva. Pero syempre, in a community of P-pop artists, talagang big celebration ito at hindi talaga dapat nagko-compete din yung mga grupo. Ang nagko-compete lang naman dito yung mga fans. Pero ito kamakailan, itong Bini, may nakasabay silang P-pop group din na nag-perform sa sa China, yung G22. So marami rin silang mga cute girls din na magagaling at talented. Nandiyan yung P-pop din. G22, yung Kaya, yan yung mga mga promising at sobrang gagaling din. Pero syempre ngayon panahon talaga ng Bini. And undisputed naman talaga yung success din talaga nitong Bini as the nation's girl group. I only ask Tito Vod kasi parang yung panahon ng Beatles, ang in terms of songwriting, kamatch nila nun yung Beach Boys. No? In terms of harmony, na kumbaga merong healthy competition between them. And that competition serves to improve, come up with better songs. So, maganda rin na magkaroon ng ganun at para may evolution din, kanyari ng skills, ng aesthetics, di ba? At marami pang iba. Ito pang sipaw, pwede pa ito mag-P-pop girl group eh. Pwede pa. Kalib ko sa Bini. Pwede, di ba? Bini Pauline. Masyado ng bagets yung mga yan. Bini Pauline, diba? Tita na ako. Ako pang K-pop lang ako. Ay, wow. Pwede naman. kang creator at producer. Hindi. Aray ko lang. K-pop pangit ng lalaking yan. Hindi naman. Oo, grabe naman to. Grabe naman, Lord. Pero alam mo, curious ako sa Bini. Ano ba yung naging turning point, sabi mo nga, Tito Von, no? Na yung Pantropiko, nung nilabas nila, yun talaga yung nag-boom, di ba? Pero yung formula ba dyan is to create a dance challenge on TikTok na magva-viral para talagang sumikat ang isang girl group. Oo. Alam mo, natanong natin yan sila nung nung launching nung kanilang Tala-Arawan EP. Ang majority talaga ng sinasagot nila, lalo na yung leader nila, si Bini Joanna, thankful sila sa netizens. Kasi yung netizens talaga yung nagpasikat at gumawa nung Pantropiko Dance Challenge na nag-boom talaga sa TikTok. Of course, they did their part sa marketing din ng Bini. Kasi magaling din naman yung marketing team nila, yung Star Magic in particular sa pagmamarket sa kanila, sa mga songs nila. Pero nag-boom talaga to dahil sa tulong ng fans at ng netizens. Tapos yung Pantropiko Dance Challenge na hindi lang naging local, pati mga K-pop artists at iba pang international celebrities and personalities yung kumasa doon sa hamon. Kaya naman nag-boom siya globally. Ako, naniniwala ako, ewan ko sa iyo, Pao, na hindi mo pwedeng sadyain ang pagiging viral lang something. Correct. Correct. No? Kahit anong effort mo, kung hindi magkiklik sa tao ang magpapa-viral talaga niyan. Correct. Pero naalala ko to, Tito Bon, sumabog talaga siya nung kasabayan ng talagang record temperatures nung Abril. Correct. Pantropiko. Ang ganda rin nung timing kasi nung pasok, nung kasikatan ng Pantropiko. Kasi from
Lola Amor na Raining in Manila, mga last quarter, last year, na ulan ng ulan. Yes. Dumating tong pantropiko na pasok sa dry season at tag-init. Summer, oo At nga. bumulusok talaga. Naging, it's a perfect timing. Tama ka nga doon. Hindi siya pilit. Walang it's perfect timing for the girls. Like magkano pang ibuhos mo sa Correct. posting dyan sa Facebook kung hindi kakagatin ng tao, walang... Hindi talaga. Kailangan organic talaga yun. Kailangan organic. At doon nagpapasalamat yung Bini sa Blooms talaga at sa netizens dahil ang laking factor ng fans nila online at yung online presence nila kung bakit din talaga sila umarangkada sa kanilang Itong career. Bini Pero napansin ko lang, direct, pa-solo shot si Tito Von. Maganda pala yung yung fuse box sa likod natin. Para siyang art installation. Oo nga, Pansin ko no? lang. May sariling karakter. Pwedeng lagyan din ng please don't touch. Okay, so habang Okay. habang Pero may, pa si Tito Von para sa meron atin, pa di ba? yan. Ay, Marami oo. Actually, yan. From one group to another, syempre ang The Itchy Worms, ang isa Oh. sa mga sikat na banda, nag-launch na sila ng kanilang sariling craft beer. Ang title nga nung beer na to ay beer at saka pag-ibig. Yung dalawang variants na yun, yung beer, parang light siya, 5% yung alcohol. Then yung pag-ibig ay 6.5%. Parang ibinase ng Itchy Worms itong paglo-launch nila ng kanilang sariling craft beer sa kanilang hit song din talaga na beer. Yes. Parang may, line. Classic. yung linya na yon, ang beer na to o ang pag-ibig mo. Ano klaseng tanong yun, di ba? Siyempre, beer, pipiliin Oo mo naman, dapat beer doon. tayo. Kaya yung beer 5%, yung pag-ibig daw dahil medyo masakit, mapait, yun yung medyo 6.5. Mas malakas. Mas Oo. malakas. So, ito, limited run lang ito sa mga gustong umorder nitong beer o pag-ibig na beer craft ng The Itchy Worms. Pumunta lang sa kanilang mga social media page. Aba. At magkakaroon sila ng ground launching next week. May concert yan sila para i-launch talaga tong kanilang sariling beer, kanilang craft beer. Oo. Kanino kayang idea yan, no? Sino sa kanila yung... Tingnan mo na lang kung sino mukhang umiinom ng beer Oo, sa ang kanila. si Jazz Nicolas, yung writer talaga ng beer, ang nagsabi na it's a group effort. Dahil may napuntahan yata silang isang event, sabi rin ni Kelvin sa ni Jugs. Tapos naisip nila, bakit kaya hindi tayo gumawa ng natin, pang merchandise natin? Kung normally daw t-shirt, Yes. ballpen, notebook, etc. Sila naisip nila, ba't gamitin natin yung sarili nating hit song, beer? At mag-launch tayo ng sarili nating craft beer. Doon daw nabuo yun. Ironically, yung aakalain mo na mga malalakas mag-beer, base mo sa kanilang, yung physical Look. ay hindi yan. Hindi si Jazz. Si Jazz, hindi siya pala inom ng beer. Sinabi niya. Hindi rin si Jugs. Oo. Yung mama sa likod, si Kelvin. Si Kelvin. Yan ang pinakalasing ko dyan. Oh, at tapos may-ari rin siya ng restaurant. Sabi nga ni Kuya Jazz, nung nag-cheers kami, tapos di niya ininom. Hindi ako umiinom. Masarap, Tito Von. Ang sarap. Both yung beer at saka yung pag-ibig. Wala ka man lang Tinikman ko. pan-sample dyan? Naku, nananawagan tayo sa Itchy Worms. Dapat magpa-sample kayo dito kay Lloyd, sa kay Baka Pauline dito naman. sa Afternoon Delight. Message ko na lang sila. Message ko na lang sila. oo. Yung music video ng beer, ay para siyang beer commercial. Correct. Oh, tapos meron silang gesture na parang ganun. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun, pero parang di yata wholesome ang subtext yung ganun. Pero same album, may mahahanap ko yung kanta ng Itchy Worms, ang title ay Freak Out or Freak Out Baby, na may interlude sa gitna na maririnig nyo. Pamilyar ang boses. Wow, ikaw? Secret. Nax! Sige nga, mapakinggan nga yan. At may music video pa yan. Oh. At yung model hanggang At dapat pala sayang, dapat naka-ready naman pala yun. Dapat pala nagpa-sample. Oo nga, okay. Alam nyo, But moving on to our... Ano pa From pang beer? items? Ito na nga, Grabe. moving on from mga pinag-uusapan natin, mga malalaking bituin. Ito, the star for all seasons. Vilma Santos Recto ay pasok at nominated nga bilang isa sa mga National Artist Awardee. Kinumpirma nga to ng CCP ayon sa ulat ng PhilStar. At kasama na raw siya doon sa listahan ng posibleng posibleng iprograma bilang susunod na national artist. Pero syempre alam naman natin, Lloyd and Pauline, na sobrang rigorous nung proseso ng pagkakaroon ng
poproklama sa isang artist bilang isang national artist. Siyempre, magsisimula yan sa mga nomination na kukunin ng CCP at ng NCCA. Tapos, siyempre, may dadaan sa secretariat hanggang dumating yung shortlist, yung mga finalists of nominees na i-approve ng ating Pangulo sa pamamagitan ng isang proclamation. At siyempre, ito para sa mga solid Vilmanian, it is about time naman talaga daw para maibigay na itong parangal na to kay Ate V. Kasi syempre, yung kanyang mahigpit na karibal na si, of course, the superstar Nora Honor ay pinarangalan na nito 2 years ago. So parang, it's about Natuloy time, ba? it's about time naman Di ba daw. may issue pa rin daw doon? Kay Nora, Oo. na Kasi, well, malinaw na dapat, pero may issues kasi, di ba, parang nahuli siya dati. About yung sa substance, ano. Pero, but still pinarangalan pa rin siya. dito lumalabas yung debate, parang, okay, do you separate the person And her artistry. from the art? From the art that she's kasi doing. kung isasama mo yung elemento ng moralidad dyan, napakaraming manlilikha sa buong Correct. kasaysayan na hindi dapat makatanggap ng mga kung anong parangal. Correct. Marami tayo ng mga national artists. Ako, buti na lang wala pa mga social media noon. Correct. Pero mga palikero at mga talagang, nako, they may be the greatest artists, but they're not the most brilliant human beings, ika nga. Malaking diskusyon yan talaga, Lord and Puli. Kaya naman oo. itong National Artist Pero Award. in theory, Tito Von, sorry, okay. singit ko lang. Kahit sino naman ay pwede mag-nominate Mag-nominate, ng kahit correct. sino. In fact, ikaw, pwede kang Pwede kita i-nominate Yes, basta for music. mag-ready ka lang ng kung ang term nila iaabogado mo, magkakaroon kasi ng presentation. Ilalabi mo talaga So, siya. may lamang na dyan yung mga well-organized, let's say, yung mga materials, mga about their life, mga analysis ng works nila. So, mapapansin mo yung mga nakaraan, let's say sa literature, hindi naman masyadong, kumbaga, well-recognized, pero meron siyang malakas na following sa mga estudyante niya. Oo. Nanalo siya. Kahit very slim ang body of work. Okay. Opo. Yung isa naman, kunyari, si Mike De Leon. Correct. For the longest time, yan na deserve. Pero ang pinopoint out nila, medyo slim yung body of work. Ngayon, kukumpara mo yan sa slim body of work na lahat naman halos masterpieces versus, pero isang daang dinirect, pero sabihin mo yung iba karapat dapat na maging torotot lamang. Yan. So, para sa akin, mas mauna dapat, ito Nora Honor muna. Oo. Pero talagang, Lord, it boils down to politics At yung National Artist Award na yan. Kasi at the end of the day, ang magdideklara at magpo-proclaim is ang presidente, ang pangulo ng bansa. Hindi, pero based Diba? sa recommendation. Based sa recommendation Ako naman, na okay. nakukuha from CCP, from NCCA, and a group of scholars Yes. na talagang nagdidesisyon at nagti-triple down talaga nung listahan. Ako gusto ko makakita at least this time ng cinematographer get the award. Or editor. Correct. Artista, may ilan na bang artista na pang national artist? Bihi-bihi, parang wala pa. Ricky Lee Ricky Lee, of course. But he's a scriptwriter. Pero Diba? part pa rin siya Part ng pa rin film. siya ng film. Oo. Sa akin, Pero yung sinasabi mong artista na umaarte talaga, parang si Ate Guy pa lang. Ate talaga. Guy. At hindi lang, nagpuproduce si Ate Guy. Correct, producer siya. In short, nagre-risk siya ng sarili ng pera para sa mga makabuluhang pelikula. Kasi sabi niya, kung hindi ako magpuproduce ng sarili kong pelikula, hanggang ngayon kumakanta kami ni Tirso Cruz III sa ilalim ng puno. Correct. Ano nga ba yung movie na pinuduce niya na sobrang risk? Sorry, marami yan. Kalimutan ko na, yung Basta unang-una. Yung NV Films, yung hindi Bona. Hindi. May horror pa muna ba? Bago yung Bona. Okay, yung Bona yung alam ko na self-produce niya. Oh, self-producer. At kung makikita mo yung naka-upload sa YouTube, Ang ganda-ganda nung may Bona. French subtitles Wow. yun. In short, Kasi nga pinalabas siya sa Cannes Film Festival. Sobrang ganda nung Ito, Bona. may sinasabi yung producer po natin na, ano po yun? Halimaw sa Banga ang produce. Talaga. Ito. Starring Matet? Starring Okay. Ian Mga De 80s na yun. Leon. Ian De Leon. 80s na yon. 80s na yun. With Lot De Leon. With Lot. Oh. Ngayon, ang lot ay slang para sa... Loser. Yun ba yun? Oo, lot. Lot ako, natalo ako, parang gano'n. Yung mot-mot.
Iba Iba yun. Iba yun. Basta abangan Kung na lang nagsabi sa akin natin. nun, Pauline. Diba? Kung talagang Iba yun. maibibigay na kay Ate V itong National Artist Award. At si Ate V, ewan ko lang kung dinirect na siya ng isa pang national artist. Lino Broca. Pero nung una ay ayaw i-direct daw ni Lino Broca, si Ate Guy. Oo. I will never work with that superstar Okay. until nang nagkakilala sila at nakatrabaho niya. Correct. Medyo, Things were never the same again. medyo naubusan na daw po tayo Sorry. ng oras. Haba Marami ng pang kwentuhan kwento, natin. marami pang mga storya. Pero thank you very much as always, Tito Von Belinario, our entertainment producer.